Isang mapagpalang araw. Tayo ngayon ay tutungo sa ating demo teaching, Filipino 10. Ako ang inyong guro, si Geraldine R. Liwanag. Tayo ay manalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay matuto. Gabayan mo po kaming lahat upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang mga leksyon na ituturo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matiyagang pagtuturo at pag-aatid sa amin ng mga leksyon sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang aming sandigan at lakas. Amen. Amen. Kayo po ba ay pamilyar sa inyong nakikita? Napakasarap, di ba? Okay, tama. Ito ay spicy chicken wings. Sa mga sangkap, kayo po ba ay pamilyar? Sa mga ginamit na sukat. Okay. Ako'y may ipapakita sa inyo. Ako'y may isang katanungan muna. Bakit nga ba kailangang tama ang sukat ng ating mga nilulutong pagkain? Magaling, napakagaling. Upang makuha natin ang tamang lasa. Meron akong dito, mga tamang sukat at equivalent. Okay, metric equivalent or katumbas nito sa milliliter. Isang kutsarita ay 5 ml. And po ang mga halimbawa, maaari nyo po itong tingnan sa inyong mga screen. Okay, dito na tayo. May mga ipapakita akong mga larawan. Tingnan natin kung kaya nyong sagutin kung ano yung lulutuin mula dun sa mga sangkap na inyong makikita. Pangkat isa. Handa na ba? Okay. Ano kaya iyan? Mahusay. Ito ay bulalo. Oops! May nakuha tayong isang letra. Ito ay letra B or B. Ating tandaan ha. Tayo may letrang B. Sige, next. O sumunod na pangkat. O ano kaya ang kanilang lulutuin? Magaling. Ito ay sinigang na baboy. Oops, may nakuha ulit tayong letra. Ito ay A at Y. Pangkatatlo. Magaling. Ito ay chop suey. May nakuha na naman tayong isang letra. Pangkat-apat. Adobong manok. At may lumabas na namang isang mga letra. Dalawang letra pala. So, ang ating nabuo mula sa inyong mga hinulaang pagkain ay ang salitang bayani. Bago tayo napalakpakan muna ang inyong mga sarili sapagkat magaling na hulaan ninyo ang ating mga pagkain na lulutuin. May tanong pala ako rito. Sino ba ang mga kilala ninyong bayani? Sige. Magaling. Si Dr. Jose Rizal. Sino pa? Andres Bonifacio. At kaming mga guro, maraming salamat. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa kanila? Kay Dr. Jose Rizal, tamang paggamit ng wika at paggalang at paggunita sa kanilang mga naiambag. Ano nga bang talumpati? Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinapabatid sa pamamagitan ng pagpapasalita sa entablado para sa mga pangkat ng tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon, at maglahad ng isang paniniwala.
O may nakikita kayong salita? Ito ay ang rasismo. Ano nga bang rasismo? Sinong nakakaalam? Magbigay nga ng mga nalaman. Hindi pantay na pagtingin. Ano pa? Pangungutya. Ano pa? Hindi masaya kung ikaw ay rasismo. Masama ang ugali. Okay, magaling. Ano nga bang kahulugan ng rasismo? Ang rasismo ay ang paniniwala na ang lahi ang pangunahing tumutukoy sa katangian at kakayanan ng isang tao. Kumbaga nakatingin sila sa lahi. Kapag ikaw ay iba ang kulay, iba na ang tingin sa'yo. Hindi ka nila titingnan ayon sa iyong kagandahang pangloob. Kung anong kulay, nakabase ito sa kulay at lahi. Ating tingnan o panoorin ang talambuhay ni Nelson Mandela, bayani ng Afrika. Okay, mga gabay na tanong. Sino nga ba si Nelson Mandela? Bakit gano'n na lang ang respeto sa kanya ng mga taga-Afrika? Magaling, sapagkat isa siya sa lumaban para sa pantay na pagtingin sa mga taga-Afrika. Ayaw niya, galit siya pagdating sa rasismo o kaya yung pagdidiskrimina. Dito sa Pilipinas, sa palagay niyo, sino maaaring ihalin tulad kay Mandela? Meron po ba? Okay, magaling. O, pwedeng ito ay si Dr. Jose Rizal. Okay, kasi ayaw niya. Si Dr. Jose Rizal ang lumaban para sa ating kalayaan. Isa siya sa mga lumaban. Okay, ito ang talumpati ni Nelson Mandela. Sa mga kapitaghan ko, kataas-taas ang panauhin, kasama, kaibigan ngayon, lahat tayo narito sa pagkalooban nawa ng pagpapala, ang ating nagawa bilang ordinaryong mamamayan ng Timog Afrika. Sa bawat oras, bawat isa sa atin ay dadamhin ang lupang ito. Naramdaman natin pansariling pagbabago. Tayo'y mamayan ng Timog Afrika. Nakadama ng kapayapaan at ibalik ang katauhan. Pinapasalamatan natin ang ating kapatapidagang panahon sa pagparito upang angkinin kasama ang mamamayang aming bansa. Ang tagumpay ay para sa karunungan, para sa kapayapaan at para sa dignidad. Naniniwala kaming ipagpapatuloy ninyo ang pagtulong sa amin at pagharap sa pagsubok na mabuo. Pinasasalamatan din natin ang lahat ng bumuo sa hukbong pansiguridad sa pagganap ng kanilang tungkulin, pangalagaan ng ating unang malayang eleksyon. Sa wakas, naabot natin ang emansipasyon sa politika. Nangako tayong pagpapalayain ang ating mamamayang kahirapan, kakulangan at pagdurusa. Bilang simbolo ng pagbabago ng ating bansa, ang panahon ay biglang pangangailangan. Nauunawaan naming walang madaling daan para sa kalayaan. Batid namin kung nag-iisa ay hindi maaabot ang ating tagumpay. Kailangan nating kumilos nang at tayo'y sama-sama para sa pagsilang ng bagong mundo. Magkaroon nawa ng katarungan para sa lahat. Magkaroon nawa ng kapayapaan para sa lahat. Magkaroon nawa ng hanap buhay, tinapay, tubig at asin para sa lahat. Maghari nawa ang kalayaan at pagpalain ng Diyos ang Afrika. Salamat. Okay. Alam kong inyong nabusan ng napakinggan ang talumpati ni Nelson Mandela. Tayo'y magkaroon ng pangkatang gawain. O ito ang rubrics ng ating pagmamarka. Para sa pangkat isa, meron lamang tayong dalawang pangkat. Pangkat isa sa pamamagitan ng Venn diagram. Ibahagi sa klase ang pagkakaiba at pagkakatulad ng nobela, ng sanaysay at nobela. Sumunod na pangkat, umisip ng maaaring sumimbolo kay Nelson Mandela. Ipaliwanag ang inyong sagot. Okay? Okay, presentasyon ng gawain o gawa ng bawat pangkat. Una yung pangkat isa. Magaling! Ang sanaysay ay binubuo na o ng sariling opinyon. Ito'y
madalas ninyong gamitin sa ating pang-araw-araw. Samantalang ang nobela, ito ay kwento kung saan ito'y nahati sa mga tauhan, mga kabanata pala. Anong pagkakatulad nila? Ito ay kwentong tuluyan. Para naman doon sa bagay na pwedeng sumimbolo sa kay Nelson Mandela, ang inyong napila ay timbangan. Okay. Sapagkat ayaw ni Nelson Mandela ng diskriminasyon. Gusto niya lagi ay pantay ang tingin sa bawat isa. Ako'y may papakitang larawan. Iboto ang tama. At ang kamay ay merong katulad kay Nelson Mandela, pagkakataon na ng mga taga-Afrika na baguhin ang kanilang sitwasyon. Diba? Dahil ang gusto nila is Nelson Mandela, gusto ni Nelson Mandela na pantay ang tingin ng lahat, katulad na lang ng Timog Africa. Napakarami kasi ng natanggap na diskriminasyon ng mga taga-Timog Africa. Kung tutuusin, mas swerte pa tayo kahit paano, pwede nating may pagkakatulad tayo. Katulad nung panahon ng mga Kastila, na mababa ang tingin sa atin ng mga Kastila. Ang tawag sa atin ay Indio, Mangmang. Opo, tama. Sa anong sitwasyon maituturing na hindi malaya ang isang tao? Sino ang nais sumagot? Magaling kapag hindi na niya naipapahayag ang kanyang saloobin. Okay? Hindi na malaya ang isang tao kung siya ay sinisikil na sa kanyang sinasabi. Kumbaga, nirerendahan na sila. Hindi na malaya ang kanilang media. Kumbaga, yung mga Facebook natin, bawal ka nang mag-post dyan kasi hindi ka na malaya. Okay. Pagsusulit. Sige nga. Ito ay para sa bilang 1. Bilang 2. Bilang 3. Bilang 4. Nawa ang lahat ay makakuha ng magandang marka. Bilang 5. Okay, ating iwas lang inyong gawa. Magaling. Sana ay nakakuha kayo ng mataas na marka. Sana ay may mga natutuhan ang lahat. Sana naging bukas ang loob ninyo katulad ni Nelson Mandela. Katulad ng mga taga-Timog Africa. Sana ang lahat ay ang buong mundo ay hindi na makatanggap ng diskriminasyon. Pantay ang tingin sa bawat isa. Tayo may takdang aralin. Tukuyin ang mga sumusunod na pangungusap kung alin dito ang tuwiran at di tuwirang pahayag. Kayo ang boss ko. Sama-sama tayo sa tuwid na daan. Ang pahayag ni Pangulong Aquino. Okay, 1 to 5. Maraming salamat. Palakpakan natin ang bawat isa. Sana ay kayong may natutunan para sa araw na ito. Paalam!